Okay guys, so welcome to Cesar Tutorial Videos and Cesar Words po. At ito po yung ating ipapaliwanag ngayon dito sa ating video. Ito po yung single phase na basic DOL and may automatic din po siya. So ito po ay kinokontrol po nito ay isang deep well pump na Torx power po. So ito po siya, meron po tayong emergency stop, manual auto, stop and start, fault. Okay, kung nag-fault po yung ating device, then meron pong full tank at meron pong empty tank, then ating voltage and ang ating ampere. Okay, so check natin yung loob guys. Ito po yung loob niya. Okay, so yan. So makikita mo siya, minimize ko lang po siya kasi yun lang po yung limited space po ng ating box. Pero ang ating loob naman is ito po, meron po tayong main. So ito yung para sa ating power at ito naman yung para sa ating control. So meron tayong control breaker. So lagi ako naglalagay ng control breaker for in case of troubleshooting. Pwede mo i-off, tapos pwede mo i-on yung control without motor, makakapag-trouble ka. Okay, kasi minsan sa troubleshooting, umaandar lagi yung pump. Yung ginagawa ng iba, tinatanggal pa nila yung pump, di ba? Then nandito po yung ating timer. So nagpalagay ang ating kliyente ng ating off delay timer kahit meron na po siyang voltage na BM voltage monitoring. So meron na rin kasing kasamang delay din po to. Okay, then ito po yung safety, may siyang on delay. So on delay timer po to at hindi po to off delay dahil meron pong off delay din timer. Then ang liquid level switch o ang floatless relay natin na meron pong electrode sa E1, E2 at E3. So E1, E2, E3. So ang E3 natin ay yung yellow, tapos yung middle yung E2 at yung E1 yung pinakamataas na level. Then ito yung pump, okay, pump motor. Then ito yung sa float switch. So ito yung gagamitin natin sample ng float switch sa taas. Then ito po yung kanyang liquid level na pang itetest natin. So start, on natin yung main. So on natin yung main. Okay lang kahit hindi siya naka-on, pero kasi gagana pa rin naman yung control. Nakikita mo gumana, di ba? So pwede on natin yung main. Okay? Tapos on natin yung control. Okay? So makikita mo gumagana yung timer niya. Okay? So habang hindi pa nag-active, so nakita mo nag-active din yung circuit. So pag off delay siya, so hindi ka makakapag-circuit. Okay? Wala. So hintayin mo yung timer na pumasok. Okay? Yon, pumasok na siya. So dahil naka-pull po yung ating float switch, so naka-on po yun ng pull. So naka-indicate po yun na ano sa kanya. Okay, manual natin. Yan. Tapos ito po yung auto, tapos auto at manual. So sa manual po, okay, so sa manual po, on natin siya. Yan. So off natin, on, tapos off. So manual po yon. So tapos nag-fill po siya, tapos nag-pull po yung sa ibabaw niya, automatic pa rin mag-off yun kasi pull yung upper tank niya. So ito yung nasa upper tank po niya. Ito yung store, tawag dito natin storage tank or yung kanyang imbakan niya ng tubig sa taas. Tapos ito yung deep water niya o yung deep, andun yung motor niya. Tapos ito yung liquid level electrodes niya para in case maubos yung tubig sa ilalim ay automatic din pa mamamatay. So mag-off siya. Okay, so manual mo pa rin siyang i-on. Tapos pag napuno, mamamatay. Okay, so sa auto naman tayo. Okay, sa auto. Okay, so automatic siyang gagana. Okay, makikita mo automatic siyang gagana. Kasi puno po yung tubig natin dito. Okay, so nilagyan ko siya ng pabigat dahil lumulubog. Nipitan ko muna. So nakalubog yung tatlong electrodes. Okay, ito yung pump natin, umaandar na yung pump natin. So pagka bumaba ang voltahe, so sample off natin siya, bumaba yung voltahe, so automatic mamamatay yung pump natin. Okay, so pag dumating yung voltage ay tumaas din ulit. Okay, tayo natin. Okay, so hintayin natin. Wala pa ata sa set. Okay, yan. So meron din po kasi isang delay. Tapos halimbawa naman po ay namatay yung power tapos bumalik. So hindi siya aandar agad.
Okay, for surging protection po din yon. So, bigla pong gagana naman yan pag after niya magbilang. So, yun, nag-on na siya. Okay, then, pag na-pull po yung ating water, example po, ibig sabihin po, nakalagay po, full tank pa po yung water dun sa ilalim. So, yun po yung request ng ating kliyente na maglagay ng indicator kung full pa ba yung tank or empty na yung tank dun sa lalim ng pump. So, pagka na-full naman yung tubig mo sa taas o yung storage tank mo, so mag-off din siya. So pag naubusan ng tubig, automatic magbabalik po siya sa pump. Ayan, so alternate po siya every time na magpipill po ng water. Okay, o kung ubos na, tapos fill siya o magkakarga ng tubig, so gagana ulit yung pump. Okay, then pagka naubusan na naman, pag napuno na siya, mamamatay siya sa auto. So sa auto yan, ganyan siya sa auto. Then kapag naman ang tubig ay nabawasan sa ilalim, nabawasan yung tubig sa ilalim, okay, so makikita mo nag-stop tapos nakalagay sa kanya is empty. Okay, so nakalagay doon is empty tank, dapat empty deal pala yung nilagay ko. So pwede din na rin, tank na rin naman yung nandoon siya. So pag nabint niya yung taas, tapos gagana po ulit siya. Yan. Pagka mababa, so mamamatay po yan. Okay, so ayun. Pag na-meet niya yon yung sa upper, yon gagana. Tapos pag na-ano niya yung lower, yan. So, yun. So, pagka empty, so mapapansin mo, mamamatay din yung ating liquid level. Yan. Okay, so, yun. Meron po tayo para sa line power.